Huwag kang gagalaw, Rain. Rain. Hindi ba ito lugar na kumakain? Sumama ka sa amin. Hindi. Ito ang Imperial Kitchen. Hindi ba dito kumakain ng Imperial Cuisine? Pangalan, edad, trabaho. Magsalita, bakit ka pumunta sa kusina ng palasyo? Ako si Wang Chuan, 20 taong gulang. Kabababa ko lang mula sa bundok ng Jiaxia. Maghapon na akong gutom. Nakita ko ang kusina ng palasyo, kaya pumasok ako. Sino ang mag-aakala na sa loob? Walang abalone at lobster, kundi igat. Huwag kang magbiro, magsabi ka ng totoo. Talagang hindi ko alam. 9 na taon sa bundok, tanging medisina at martial arts. Ang itinuro sa akin ng aking guro, hindi niya ako tinuruan, tungkol sa mga tindahan sa lungsod. Kagagaling mo lang sa bundok. May kakilala ka ba, dito sa Qingshan City? Wala naman, pero may fiancé ako. Ang pangalan niya ay Su Yuan Yuan. Siya ang presidente ng Su Group. Ano ang sabi mo? Si Su Yuan Yuan ang fiancé mo. Tingnan mo. Ibinigay ito sa akin ng aking guro. Ang kasunduang ito ay gusot-gusot, pero kung peke, napaka-peke naman ito. Tanungin natin si Yuan Yuan. Huwag kang gumalaw. Hoy Yuan Yuan. Hoy Yuan Yuan, may isang tao na may hawak ng isang kasulatan ng kasal. Sinasabi na siya ang iyong fiancé. Kasulatan ng kasal. Dati, meron nga akong ganito, na ganitong bagay. Pero wala akong magawa. Ito ay dati kong napagkasunduan. Ano? Totoo pala ito. Sige. Hihintayin kita. Ikaw pala ang fiancé ni Yuan Yuan. Sa ngayon. Oo, totoo. Sa ngayon. Walang duda. Anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Bagaman may bisa na ang kasunduan ngayon, hindi ito sigurado sa hinaharap. Ano ang balak mong gawin? Mahal kong alagad. Ako, ang iyong guro, ay maingat na pumili para sa iyo. Napakagandang babae. Malaki ang kanyang balakang. Magandang magkaanak. Ngayon, ang misyon mo ay bumaba ng bundok at pakasalan siya. Pagkatapos ay magkaanak ng marami. Para ipagpatuloy ang ating lahi, ang lahi ng ating sekta. Bakit hindi ikaw ang magkaanak? Ikaw na batang pasaway. Kung kaya ko lang magkaanak, mapupunta ba sa iyo ang ganitong biyaya? Hindi ba't nandyan pa si ate? Sabi ni Kuya Baog siya. Sabi ni pangalawa, babae ang gusto niya. Sabi ni Bunso na hihilo siya sa karayom. Hindi ba ito panloloko sa mababait na tao? Kaya nga, ang mabuting bagay na ito, ikaw lang ang makakagawa. Wala akong pakialam. Gusto ko nang ipawalang bisa ang kasal. Kahit patayin mo ako, hindi ako pupunta. Bumaba ako ng bundok, para alamin. Ang aking pinagmulan, wala akong interes. Sa mga babae, kung magtatangka kang umatras, baliin ko ang 3 mong binti. At itatakwil kita sa paaralan. Ang matandang ito, ako. Siyempre hinihintay ko ang aking fiancé. Nasunduin ako. Sige. Nandito na ang susando sa'yo. Sumama ka na sa akin. Talagang maganda siya. Sayang naman, sobrang lamig ng ugali, sobrang palaban. Kung pakakasalan mo ang babaeng ito, sa natitirang buhay mo, wala ka ng katahimikan. Sabi ng matanda, huwag akong magkusang loob na umatras sa kasal. Hindi naman sinabi na hindi siya pwedeng mag-back out sa kasal. Kumpirmado na ang kasunduan ng kasal. Kaya diretso na akong magsasalita. Babae. Mag-isip ka ng paraan, para mahalin ako, sa 14 na bilyong tao. Ikaw ang pinili ko. Ikaw, huwag kang walang utang na loob. Pag-akyat ko, ipapakita ko ang aking karaniwang pag-iisip, malamig na CEO. Pinakaayaw ko ang ganito. Tiyak na tataas ang antas ng pagkasuklem. Ang lalaking mapipili ko. Hindi lang dapat talentado. Kahit papaano, dapat marunong kang makisama. Oo, tama. Sige, hamakin mo pa ako. Sige, sabihin mo na. Sabihin mo na ang salitang hiwalay. Ano bang karapatan mo? Ano ang dahilan mo para maghanap ng paraan para mahalin ka? Pangarap na walang katuparan.
Kapital. Edison, na nabigo ng 1,000 beses, sa paggawa ng bombilya, at ako. Kailangan ko lang pindutin ng switch. Ako'y bihasa sa medisina, si Huatpo ay naunang ipinanganak kaysa sa akin. Oo. Ang maagang ibon ay nakakakuha ng uod, o kaya'y iniiwasan ng aking talino. Si Qin Shi Huang ay ipinanganak 1,000 taon bago ako, dahil siya'y natatakot sa akin, haring hindi nakikita ang hari. Pumikit, madilim, dumilat, maliwanag, ako. Ang nag-iisang bida sa mundong ito. Perpekto, itong kakaibang pahayag, kasama ng aking astig at walang pakialam na galaw. Tiyak na mapapadama ko sa iyo ang sukdulang inis. Hanggang sa pinakatuktok, maghiwalay na tayo. Lumayas ka, ang galing ng epekto, parang sumabog na lang, mukhang kailangan lang, gabay pa. Hindi ka naniniwala. Pwede ka na bang umalis ngayon? Kung ganun, ang ating kasal, walang bisa. Tapos na. Sinabi niyang kanselado, matandang lalaki, hindi mo ito maipapasa sa akin. Asawa ng paborito mong alagad. Hindi ako gusto, haha. Sige, kaya't magkasundo tayo sa sinabi. Sino ang bumaligtad? Siya ang aso. Aalis na ako, Polem. Oo, huwag na tayong magkita muli. Bakit siya ang saya-saya? Tatay, sino ang nag-utos sa'yo na paalisin siya? Bumalik ka agad at sunduin siya. Kung hindi mo siya masusundo, puputulan natin ang ating relasyon bilang mag-ama, tatay. Hindi pa kailanman nagsalita ng ganito si tatay. Nabaliw na ba siya? Siguradong siya ang nagsumbong. Walang hiya. Hehe. Tagumpay ang kanselasyon ng kasal. Ngayon ay maaari mag-focus sa pagsisiyasat ng pinagmulan. Sakay na. Magbabago ka ba ng isip? Sino ba talaga ang hindi tumutupad sa salita? Kung may tapang ka, huwag mong isusumbong sa tatay ko. Isusumbong sa tatay mo. Kilala ko ba tatay mo? Kung ayaw mong ituloy ang kasal, sabihin mo na lang. Hindi kailangan ng ganitong paraan. Baka gusto lang ng babaeng ito ang katawan ko. Ayaw mong ituloy ang kasal. Kanselahin ang kasal. Kailangan talagang kanselahin ang kasal. Tatawagan ko na ngayon ang tatay ko. Ikaw na ang baalang magsabi sa kanya. Kung mangangahas kang kanselahin ang kasal, babasagin ko ang 3 mong binti. Papatalsikin kita sa grupo. Gusto ko talagang kanselahin ang kasal. Pero, bastos. Dahil hindi na ako makapagpanggap, sakay na. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan, para kamuhiin ako ng babaeng ito, at kusa siyang umatras sa kasal. Magbigay ka ng presyo. Hindi ako ganong klaseng tao. Bakit? Gusto mo bang makuha ang pera at katawan? Hindi pwede sa atin. Hindi ko na kailangan ng pera. Basta pumayag ka sa isang hiling ko. Anong hiling? Bigyan mo ako ng anak na lalaki. Walang hiya. Ay, hintayin mo ako. Ginoong Leo, makipagnegosyo. Hindi naman kailangan ganito ka-formal, kung walang bulaklak ang isang magandang babae. Parang may kulang. Ginoong Leo, negosyo ang pag-usapan. Ito ang pinakamalaking respeto sa negosyo. Ikaw. Magaling ang ginawa mo, Ginoong Su. Siya ay iyong driver. Ginoong Leo, nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Si Wang Chuan, ang aking fiancé. Kaya pala dinala mo ako para lang itaboy ang mga lamok. Ikaw,
Fiancé. Pinili ako ng tatay ko. Ngayon lang din siya dumating sa Qingshan. Mukhang ako'y nahuli sa balita. Nagpareserba ako ng kwarto. Tara na. Pag-usapan natin sa kwarto. Sige, pumasok ka. Ang takaw mo kumain. Gutom ka ba o umaarte lang? Busog na ako. Halos tapos na. Ay. Bakit hindi pa kayo kumakain? Parang nag-iwan ka naman para sa amin. Pasensya na. Buong araw akong hindi kumain. Kaya naparami ang kain ko. Ang itsura mo. Karapat dapat kay Yuan Yuan. Ikaw ba talaga ang fiancé ni Yuan Yuan? Sana nga hindi. Pero ang fiancé ko ay si Su Yuan Yuan, ang pinakamagandang babae sa Qingshan. Bakit parang hindi ka pa rin masaya? Wang Chuan, huwag mo akong bibigwin. Gusto kong makita kung ano talaga ang meron ka at bakit napili ka ng tatay ko. Kung ganun, diretsuhin na natin ito. Sa modernong lipunan, ang mga arranged marriage na ganito, sa tingin ko matagal nang dapat mawala. Ano sa tingin mo? Oo, sa tingin ko rin. Ngayon, sobrang ayoko na rin ng ganitong makalumang pag-iisip. Kung ganun, bakit hindi mo siya hiwalayan? Ang saya mo naman. Dagdagan natin ng init. Gusto ko rin umatras. Pero ayaw niya umatras. Yuan Yuan, ayos ka lang ba? Ayos lang. Walang hiyang gago. Oy, pare, tulungan mo akong kumbinsihin siya. Alam kong gusto mo siya. Alam ko rin na sinusubukan mong ligawan siya. Kapag pumayag na siya sa iyo, hindi ba't kusa na siyang lalayo sa akin? Wang Chuan, nagbibiro ka ba? Ang pilit na pag-ibig ay hindi matamis. Ganito na lang, bibigyan kita ng 10 milyon. Ikaw ang kusang magpapawalang bisa ng kasal ninyo. Paano, probinsyano? 10 milyon, sapat na para sa'yo, para sa buong buhay mo. Gusto ko talaga ang 10 milyon. Pero ayaw ng matanda na maghiwalay kami. Oo nga, ganun nga. Ang pilit na kaligayahan ay hindi matamis. Ganito, bibigyan kita ng 10 milyon. Pakiusap, pakawalan mo siya para sa akin. Sa tingin mo ba kulang? Sige. 1 bilyon. Sapat na iyan para maging masaya ka habang buhay. Grabe, 1 bilyon. Matandang lalaki, kailangan mong tandaan ang kabutihan ko. Kung iba ang gumawa nito, pagtataksilan nila ang kanilang guro, ubo-ubo. Ay nako. Ang perang ito. Para sa atin, isa lang itong numero. Bibigyan kita ng 2 bilyon. Ikaw. Ang lakas ng loob mong hingin ako. Walang silbi ang puro salita lang. Lalaki ka. Gawin natin ito sa paraan ng mga lalaki. Magpaligsahan tayo. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Ngayon, sumuko ka na. May oras ka pa. Mukhang may alam ka pala sa laban. Hindi ako nakikipaglaban sa mahina. Ikaw. Sige na. Tapos na akong kumain. Aalis na ako. Hindi ganon kadaling umalis. Ano yun kanina? Anong nangyari? Kung ako yun dati. Matagal ka nang patay. Si Wang Chuan ba talaga ito na kilala ko? Wang Chuan, hintayin mo. Hindi ka kumilos kanina. Bakit bumagsak si Liu Yuanshu? Hindi kumilos. Mabilis lang ang galaw ko. At saka, ayoko na ginagamit ako bilang kasangkapan.
Hindi ko akalain nakikilos siya. Parang iba na siya ngayon. Ano nga pala, kakadarating mo lang sa lungsod ng Qingshan. Wala ka pang natagpo ang matutuluyan, di ba? Ganito na lang, bakit hindi ka muna pumunta sa akin ngayon? Bukas ka na lang maghanap ng tutuluyan. Mas madali iyon. Bilang pasasalamat ko sa pagtulong mo sa akin. Sige. Ang lugar na ito, bakit parang mas malungkot kaysa sa opisina na walang tao? Masama ang pakiramdam mo. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. 9 Mystic Body. Ganoon pala. Kaya pala pinili ka ng matandang iyon. Malamig. Anong ginagawa mo? Maliligo ako. Hehe, alagad. Nakita mo na ba si Suyuan? Kamusta? Ang ganda ng katawan niya, di ba? Ang taas ng puwet niya. Masaya ka ba? Ikaw talagang matanda ka. Ano bang gusto mong gawin? Wala naman. Gusto ko lang sabihin. Isang magandang balita. Ipinag-freeze ko na lahat ng mga bank account sa pangalan mo. Simula ngayon, sumama ka na lang kay Suyuan kapag lumaki na ang tiyan mo. Saka ko lang ay unfreeze. Ikaw, matandang hanggal. Para sa iyong kaligayahan, anak. Sa panahong ito, manatili ka lang sa bahay nila. Magpakasaya ka. Hindi nakakahiya. Ganoon lang. Sige, Polem. Tapos na. Ngayon, lubos na akong naging pulubi. Ikaw, anong tinitingnan mo? Ano ba yan? May pag-uusapan tayo. Pinutol ng guro ko ang aking pinagkukunan ng kita. Baka, kailangan ko na sa iyo. Makikitira ako ng ilang panahon. Walang problema, kahit gaano katagal mo gustong manatili, pagkatapos ng lahat, yung nangyari kanina. Salamat sa'yo. May iba ka pa bang kailangan? Oo, meron, kasi. Pwede mo bang pag-isipan? Naiurong na lang natin. Ang kasal natin. Sa kaliwa ng sala, yung pinakamaliit na kwarto para sa'yo. Hindi. Anong ibig sabihin nito? Kanina lang maayos pa naman. Ang mga babae ay pabago-bago. Sa umagang ito. Anong nangyari? May emergency sa kumpanya. Aalis na ako. Ang tigas ng tinapay. Matagal-tagal na rin. Ginoong Su, 3 araw na ang listahan ng mga itatalaga. Pipirmahan mo ba o hindi? Ang gastos ng departamento ng pagpaplano. Bakit hindi inaprubahan? Patuloy na nalulugi ang kumpanya. Hindi ba dapat magpaliwanag ka, Ginoong Su? Sinamantala ng mga taong ito ang pag-alis ng tatay ko sa ibang bansa.
At nagkaisa silang pilitin akong bumaba sa pwesto. Bata ka pa. Tingnan natin kung hanggang kailan mo pa kaya. Ang proyekto ng pamilya yan. Ang tanging pag-asa natin. Kailangan natin itong makuha. Hindi tayo makakalapit sa pamilya yan. Pero ang Chen Group ay maaari pa rin. Si Chen Fei ay patuloy na nanliligaw sa'yo. Ito na ang tanging pagkakataon. Inayos ko ang date nyo mamayang gabi. Basta't pumayag ka sa kanya. Lahat ng ito ay maayos. Tiyo Guo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang presidente. May responsibilidad kang iligtas ang kumpanya. Si Chen Fei ay gwapo at matalino. Ang makasama siya ay isang malaking karangalan. Pati ba naman ang personal kong buhay ay pakikialaman mo? Hindi ba masyado ka nang nakikialam? Para sa ikabubuti mo ito. Bakit siya nandito? Para kanino ka ba mabuti? Sino ka ba? Paano ka nakapasok sa kumpanya namin? Nasaan na ang mga gwardya? Tawagin ang mga gwardya. Hindi na kailangan. Siya ay ang aking fiancé. Fiancé, kailan pa? Fiancé. Su Yuan, sa tingin ko, ikaw ay talagang, pinapanta mo ang batang ito para saktan ako, di ba? Akala mo ba? Lumakas ka na. Ngayon. Pati ako. Ano ngayon kung saktan kita? Inaapi mo ang babae ko. Nagtanong ka ba sa akin? Sinasabi ko sa'yo, kapag inulit mo pa, tingnan mo't gagantay ako. Bastos na tao. Hintayin mo lang ako. Mabait ang aking kasintahan. Hindi ibig sabihin na mabait din ako. Ang Su Group ay pag-aari ng pamilya Su. Hindi Zhang ang apelyido. Naiintindihan mo ba? Sabi mo ikaw, presidente ng Su Group. At pansamantalang tagapangulo, pinagtutulungan ka ng mga direktor. Nakakahiya ka. Kapag kumalat ito, nahihiya talaga akong sabihin, ikaw ang aking fiancé. May mga bagay na hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang alam ko lang, kung sino man ang mang-api sa akin, ay papaluin ko. Hanggat hindi pa tayo nagkakansela ng kasal, ikaw pa rin ang fiancé ko. Sino mang manggahas namang inis sa'yo, ay papatulan ko. Kahit dumating pa ang hari ng langit, ang lalaking ito, parang medyo gwapo pa rin kahit papaano. Bakit ka ganyan tumingin sa akin? Mag-ingat baka malaglag ang mga mata mo. Wala akong ganon. Kaya ngayong gabi, tuloy pa rin ba ang lakad mo? Mga bagay sa kumpanya, huwag mo nang alalahanin para sa akin, dahil nakipagkita na tayo. Hindi maganda ang hindi sumipot, alam mong masama ang intensyon niya. Bakit ka pa rin pupunta, ang bagay na ito? Ako ang bahala dito. Paano kung hindi kita payagan? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Dahil ikaw ang fiancé ko. Fiancé. Hindi mo ba sinabi na gusto mong ipawalang bisa ang kasal natin? At saka, kahit na ako ang iyong fiancé, ano ngayon? Ang mga bagay ko. Hindi mo dapat pinakikialaman. Wang Chuan. Mas mabuti pang alamin mo ang lugar mo, at ayusin mo ang ugali mo. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako ng 2 beses, ay pwede mo na akong pakialaman. Tanga ka. Ang kabutihan ko'y binabalewala mo. Sige, bahala ka. Ayoko rin makialam. Kanina. Masyado bang mabigat ang mga sinabi ko? Aso na kumagat kay Ludongbin. Hindi nakikilala ang mabuting puso. Mahal. Pasensya na, ikaw. Kuya. May masamang tao na sumusunod sa akin. Nasa harap, nandoon, bilis. Ang pinakamagandang paraan para turuan ang kalaban, hindi ang pag-iwas, kundi ang paluhain sila, kuya. Kailangan mo akong protektahan, ha?
Kung matutulungan mo ako, napalayasin ang mga masamang tao, magiging nobyo mo ako. Ganito na baka diretso ang mga babae ngayon. Bata. Huwag kang makialam. Umalis ka na. Ayoko nang tinuturo-turo ako. Ano? Hindi ko akalain na ang kahit sinong tao ay magiging ganito katindi. Napakaastig. Nakakainis. Ang lakas ng loob mong baliin ang daliri ko, mga kapatid. Durugin niyo ang kanyang itlog. Ay! Ikaw na lalaki, bakit ang kuripot mo? Ganito na lang, tinulungan mo ako kanina. Ako kasi, ayoko rin ng may utang na loob sa iba, kaya, aayain na lang kita kumain, bilang pasasalamat. Kung hindi, baka hindi na kita lubayan. Sakto, wala akong pera ngayon, wala pa akong hapunan. Sige. Tara na, kuya, dadalin kita sa isang lugar, na sobrang sarap na pagkain. Tara. Wang Chuan. Imposible. Ngayon lang siya dumating sa Qingshan City. Dito dapat, walang ibang nakakakilala sa akin. At saka, ang mga high-end na restaurant tulad ng Tao Yuan Xiaozhou, hindi basta-basta pinupuntahan ng kahit sino. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Ang babaeng ito, dumating pa rin. Kuya, anong nangyari sa'yo? Oh, wala naman. Kuya, anong gusto mong kainin? Sabihin mo kay ate ha.
Trabaho ba? Pag-usapan natin bukas. Alam mo naman, kung bakit ako nandito ngayon, kahit gaano pa kaganda ang buwan, wala ako sa mood para mag-enjoy. Tama ka. Ang ganda ng mukha mo, pero ang seryoso mo naman. Nabigo. Sa magandang tanawin na ito. Sige. Pag-usapan natin ang negosyo. Hindi mo alam, Su, maraming tao sa labas ngayon, na nakatutok sa Chen, at sa malaking oportunidad na ito. Ang pamilya ninyong Su, ay talagang may kakayahan, pero, hindi lang kayo ang may kakayahan. Saka. Bakit naman kami, ibibigay ang ganitong kalaking oportunidad, sa inyo ng kusa, nasa plato mo, Su Yuan. Ang pakikipagtulungan ay dapat unti-unti, kung ang Su at Chen, ay maaaring magtulungan. Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkakataon na magkasama, hindi ba? Su Yuan, sabi ng iba na matalino ka. Pero sa tingin ko, medyo, sobra ang pagiging tuso mo. Akala mo ba talaga, na ako si Chen Fei, ay madaling lokohin? Ano ba talaga ang gusto mo? Ginoong Su. Alam mo ba kung bakit, gustong-gusto kita? Dahil sa iyong mata na hindi pinapansin ng iba. Maraming babae sa labas, na parang aso sa harap ko. Sasabihin ko sa kanila na pumunta sa silangan, hindi ako maglalakas loob pumunta sa kanluran. Ano ang karapatan mo? Na maging mataas, sa harap ko. Ang iba ay iba. Ako ay ako. Kung ayaw ni Chen na pag-usapan ang negosyo, hindi ko nasasamahan. Ang Su Group ninyo. Gustong makuha ang masarap na bahagi namin. Hindi naman imposible. Kung matutugunan mo ang isang kondisyon ko, Chen Fei. Kung gusto mong gamitin ako, bilang kapalit na maging girlfriend mo, mukhang nagkamali ka ng akala, dahil ayaw mong maging nobyo ko. Samahan mo na lang ako ng isang gabi. Anong sinabi mo? Kailangan mo lang akong samahan ng isang gabi. Ang Su Group ninyo ay makakakuha ng malaking biyaya, at least ang inyong Su Group ay magkakaroon ng bilyon-bilyong kita. Sulit ang transaksyong ito, hindi ba? Chen Fei, ano ang tingin mo sa akin? Kalma lang. Mali ang nasabi ko. Bakit mo sineryoso? Halika. Kung hindi mo ako mapapatawad, wala tayong pag-uusapan. Naubos ko na ang tubig. Pwede na ba nating pag-usapan ang seryosong bagay, Mr. Su? Isa ka bang birhen? Chen Fei. Ano ang nilagay mo sa tubig, gago? Su Yuan, talagang maingat ka. Hindi ba't malamig ka? Tingnan kita. Hindi ba't mahinhin ka? Gusto kong makita ka sa kama. Kung gaano ka kalandi. Kung manggahas kang hawakan ako, papatayin kita. Mamaya. Ikaw ang magmamakaawa sa akin, na ipagpatuloy ang paghawak sa'yo. Alisin mo yung kamay mo sa akin. Ang lakas ng loob mong pagplanuhan ang babae ko, sawa ka na sa buhay. Inaapi mo ang babae ko, sawa ka na sa buhay. Tao, patayin niyo siya. Yung mga gwardya sa pintuan, pinabagsak ko na silang lahat, kahit sumigaw ka pa, walang silbi. Sino ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka, bitawan mo ako. Kung hindi kita parurusahan ngayon, hindi ako si Chen, parusahan mo ako. Ikaw ang una, na nang-ahas na magsalita sa akin ng ganito, anong gagawin mo? Huwag kang lumapit. Ang unang halik ko. Ikaw ang nag-umpisa kanina ha.
Kuya. Anong nangyari? Hindi maganda dito mag-usap, labas tayo. Sige. Kuya. Ang galing mo. Sa ganitong kaunting oras lang, nakakuha ka ng ganitong kagandang babae. Sino siya? Ako ang girlfriend niya. Girlfriend. Wang Chuan. Bakit hindi ko alam na may girlfriend ka pa? Siya. Kakakilala lang namin. Niligtas ko siya kanina. Para magpasalamat siya. Dinala mo lang ako para kumain. Kuya. Sino siya? Magpapakilala ako. Ako ang fiancé ni Zhu Chuan, si Su Yuan Yuan, presidente ng Su Group. Ano ang tawag sa'yo? Maganda, fiancé. Kayong dalawa, sa inyong relasyon, kung sasabihin na magkasintahan lang kayo, baka walang maniniwala. Tama nga ang hinala ko. Maganda. Tingnan mo, hindi mo rin siya gusto. Kung gusto mo, ibigay mo na lang si Wang Chuan sa akin. Sa tingin ko, bagay siya maging boyfriend ko. Sino nagsabi na hindi ko gusto si Wang Chuan? Uulitin ko. Siya ang fiancé ko. Pakiusap, lumayo ka sa kanya mula ngayon. Uulitin ko. Siya ang aking fiancé. Pakiusap, lumayo ka sa kanya mula ngayon. Kung gusto mong maging kaibigan lang ni Wang Chuan, wala akong tutol. Pero kung may iba kang balak, hindi ko papayagan. Hindi ko inaasahan, ang aking maliit na fiancé, ang pagprotekta sa asawa, medyo cute pa rin. Kuya. Laging mag-ugnayan, kung gusto mong magpalit ng girlfriend, tawagan mo ako ha. Suriin. Suriin mo para sa akin. Kahit maghukay ng 3 talampakan, hanapin niyo ang taong ito para sa akin. Gusto kong ako mismo ang magbalat sa kanya. Sa wakas. Bulag ka ba? Pasensya na, Ginoo, ako. Sabihin mo na. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, babasagin ko ang mga binti mo, Ginoo. Ang resulta ng pagsusuri ay, lumabas na. Sabihin mo na, ano pang hinihintay mo? Sabihin mo na, ano pang hinihintay mo? Sabi ng doktor na ang iyong. Sabi niya na ang iyong itlog ay nabasag. Nabasag ang itlog. Nabasag ang itlog. Nabasag ang itlog. Nabasag. Hayop ka. Hayop ka. Papatayin kita. Anak. Sinong demonyo? Ang nanakit sa'yo ng ganito? Gusto ba nilang mawala ang lahi ng pamilya Chen? Sino? Sino ang may lakas ng loob? Nasaktan ng anak ko. Ginoo. Ayon sa sinabi ng batang Ginoo sa telepono, nangyari ito nang makipagkita siya sa Su Yuan Yuan ng Su Group. HMP, Pamilya Su. Paano nila nagawang hayaan ang tauhan nila? Ang bagay na ito, kailangan nilang magbigay ng paliwanag sa pamilya Chen. Dahil sa mga kaguluhan na iyon ngayon, wala akong nakain kahit isang subo. Gutom ka na ba? Kaunti lang ang mga sangkap sa bahay mo, kaya simpleng luto lang ang magagawa ko. Hotdog at itlog na pansit, pwede na yan. Pwede na yan. Hindi ko inaasahan na marunong pala siyang mag-alaga ng tao. Bakit ka natutulala? Kainin mo ang noodles habang mainit pa. Kapag lumamig, hindi na masarap, kain na.
Dahil ba sobrang gutom ako? Ang lasa nito, napakasarap naman. Hindi ko akalain na magaling ka sa pagluluto. Nag-aral ka ba? Siguro nga. Para mapagsilbihan ng maayos ang tatlong ate, ang hirap hindi gumaling sa ganitong trabaho. Kailan pa ako naging ganito kita ko? Ako na. Mula pagkabata, bukod kay tatay, wala pang ibang lalaki, ganito mo akong inalagaan. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Kapag matagal, baka ma-inlove ka sa akin. Tumigil ka sa pagiging mayabang, wala kang dapat ipag-alala, kahit mamatay lahat ng lalaki sa mundo, hindi kita mamahalin. Kung ganoon, ikaw, bawiin mo na ang kasal natin. Kung bawiin mo, babawiin ko rin. Kung hindi mo bawiin, hindi ko rin babawiin. Komportable. Si Meiji ay bumabati sa Ginoo. Ang Red Sleeve Pavilion ni Senior Sister ay hindi lang namumuna sa impormasyon, kundi puno rin ng magagandang babae. Tunay ngang angkop ang pangalan ni Meiji. Iwan mo ang iyong contact details. Kung may kailangan ako, hahanapin kita. Pwede ka nang umalis. Simula ngayon, si Meiji ay tao na ni Ginoo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Gagawin ni Meiji ang lahat para matupad ito. Ano ba itong mga nilalang na inaalagaan ni Master Sister? Lumabas ka na. Murong siya, nagbigay galang sa batang Panginoon. Ang palasyo ni Third Sister na Tian siya ay kilala sa 3,000 makikisig na lalaki. At hindi ito basta-basta. Ang apelyido mo ay Murong. 3 pamilya ng Qingshan. Pamilya Murong. Oo, batang Panginoon. Ako ang pinakamatandang apo ng pamilya Murong. Pareho lang. Iwan mo ang iyong contact information, at maaari ka nang umalis. Kaya mo pala, ate. 2 na sa 3 pamilya ng Qingshan ang nakuha, natitira na lang ang pamilya yan. Kung ganun, pwede na akong maghari-harian. Makikipagkita kay Su Yuan, mag-isa. Pumunta sa abandonadong pabrika sa Timog Suburb, para mamatay. Sino kayo? Bitawan niyo ako, bilisan niyo, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, ang panganay na anak ng Su Group. Talagang hindi ka nga nagpapahuli sa pangalan. Ang ganda ng mukha. Ang ganda ng katawan. Kung makapaglaro lang. Kahit mabawasan ng 10 taon ng buhay, sulit pa rin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mga kapatid. Bakit hindi tayo? Siya ang presidente ng Su Group. Kapag ginalaw mo siya, huwag mong sabihin na mababawasan ng 10 taon ng buhay. Baka hindi na natin makita ang araw bukas. Anong kinatatakutan mo? Siya ang dahilan kung bakit nagkaganito ang panganay ng pamilya Chen. Ganito ang nangyari sa kanya. Papayagan ba ng pamilya Chen na makaligtas siya? Tama. Kung ganun, tapusin na natin ito. Tumakas. Sulit ang transaksyong ito, mga kapatid. Ako muna. Umalis. Huwag mo akong hawakan. Umalis.
Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Nang ahas kang galawin ang babae ko, si Wang Chuan. Talagang dumating siya. Sabay-sabay tayo. Hindi ako. Ang pamilya Chen ang nag-utos sa amin na gawin ito. Umalis ka. Wang Chuan. Wang Chuan. Natatakot ako. Sige na, wala na. Nandito ako. Nandito ako. Naple Ayes na ang mga masamang tao. Umuwi na tayo. Umuwi tayo. Terra. Hawakan mo leeg ko. Sino to? Si Chen Fei. Nagkita ulit tayo. Ikaw ba yan, Zhu Chuan? Nagulat ka ba? Bibigyan kita ng kalahating araw para maghanda. Magagamit mo ang lahat ng iyong mga koneksyon. Mamayang gabi, pupunta ako sa inyong pamilya Chen. Wang Chuan. Bakit ka nandito? Naiistorbo ba kita? Bakit hindi ka pa matulog ng mas matagal? Hindi pa ako nakakatulog ng sapat. Huwag kang magpapalamig. Salamat sa iyo ngayon. Uy kuya, anong ginagawa mo? May oras ka bang lumabas ngayon? Anong meron? Nako, bakit ang lamig mo naman? May nakita akong isang magandang coffee shop ito. Tahimik ang paligid. Tamang-tama para sa dalawang tao. Hindi ako pwede ngayon. Wala akong pakialam, pagkatapos ng 10 minuto. Sa Newmont Cafe tayo magkita, walang atrasan. Hintayin kita. Ano nga ulit? May kailangan akong gawin muna. Sakto, wala rin akong gagawin ngayon. Sama na lang ako. Sige. Sama na lang tayo.
Tama ba o hindi? Parang pag-inom ng tubig. Hindi na kailangan pang mag-alala si Miss Yao. Wala nang ibang dapat mag-alala. Sino ang magliligtas sa akin? Nakakatakot ang babaeng ito. Magpareserba ka ng 2 kwarto para sa akin. Dalawang magagandang babae. Pwede bang makipag-inuman? Ako, si kuya mo. Lumayas ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang anak ng pamilya Chen. Lumuhad ka ngayon din. Mag-sorry ka sa akin. Kung hindi, pamilya Chen lang yan. Ano ba? Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na. Huwag mong guluhin ang date namin ni kuya. Hindi tama ito. Narinig ko ang pamilya Chen. Bakit hindi sila natatakot? Pwede bang? Sabi ko, ako ang anak ng isang kilalang pamilya sa Qingshan. Ang batang ginoo ng pamilya Chen. Narinig niyo ba ako? Oo, batang ginoo ng pamilya Chen. Tapos ka na ba? Pwede ka na bang umalis? Kung hindi ka paalis, tatawag ako ng security. Kayo. Hindi ba kayo natatakot sa paghihiganti ng pamilya Chen? Natatakot ako. Natatakot akong hindi ko mapigilan ang sarili kong saktan ka. Siguradong itong mga taga-baryo ay hindi pa naririnig ang tungkol sa pamilya Chen. Oo, siguradong ganito nga, isang grupo ng mga palaka sa balon. Si Chen yun ng pamilya Chen, tama ba? Tama, narinig mo na ba siya? Si Chen Fei. Ano siya sa'yo? Pinsan ko siya. Bakit? Bakit mo tinatanong? Kahapon, pinabagsak ko ang pinsan mo. Ngayon, lumitaw ka na naman. Ano ngayon? Gusto mo bang magkasunod ang malas? Pababagsakin din kita. Siya pala ang kahapon. Ang nagpabagsak kay Feige, na taong iyon. Bakit siya nandito? Tapos na. Ngayong araw, malas ako. Anong gagawin ko? Ate. Ikaw, baka pwede mong. Ito ang aking fiancé. Oo. Ate, sabihin mo sa fiancé mo. Sabihin mo kay Bayaw, na magparaya. Patawarin na ako. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Aalis na ako agad. Sige, sabihin mo, boy, ako ba ang bagay sa kanya? O sila ba ang bagay sa isa't isa? Parang pinapabayaan na ako ng langit. Paano ko sasagutin ang tanong na ito? Pareho lang naman sila. Anong gagawin natin? Kuya, baka pwede. Tulungan mo na lang ako. Ang hirap ng pagpipilian. Hindi ko kaya. Kuya. Ang atmosfera. Mag-isip muna ng paraan para makaalis. Sige na. Dalhin mo muna ako sa bahay ng mga Chen. Palalampasin kita. May daan sa langit. Ayaw mong tahakin. Walang pintuan sa impyerno. Pinasok mo pa. Talaga. Ikaw mismo ang pupunta sa pamilya Chen. Sige. Dahil hinahanap mo si San. Huwag mo akong sisihin kung dadalhin kita sa daan ng kamatayan. Walang problema, kuya. Walang problema. Aakayin ko kayo. Dito po kayo. Dito po. Pupunta siya sa bahay ng mga Chen. Baka naman. Hindi pwede. Hindi natin siya pwedeng hayaang mag-isa sa panganib. Terra. Hintayin niyo ako. Yan Chen. Bakit siya nandito? Pamilya yan. Iyan ang Qingshan City. Tunay na pinakamagaling. Isa sa 3 pangunahing pamilya. Malalim ang pinagmulan. Kahit ang pamilya naming Su, hindi kayang labanan. Yuan. Ang tagal nating hindi nagkita. Wang Chuan. Hindi ko inakala. Ang lakas ng loob mong pumunta dito. Yuan. Sa tingin ko. Sa araw na ito, hindi na kailangan pang palalin. Para sa isang
Probinsyano, makakagalit ang mga Chen. Natatakot ako. Para sa pamilya Su, sa hinaharap. Hindi ito maganda. Ganito na lang. Ikaw. Lumuhad ka ngayon, at magbigay galang kay Chen Fei. Humingi ka ng tawad. Para sa akin. Baka ang pamilya Chen, ay magpakumbaba. At patawarin ka, at hindi na magtanim ng galit. Yan Xiao. Tinatanggap ko ang iyong kabutihan. Pero ang aking kasintahan ay hindi dapat pakialaman ng iba at hindi kailangan lumuhad sa kahit sino para magpakumbaba. Ang malamig kong kasintahan, kapag ipinagtanggol ang mahal niya, ay medyo nakakatuwa rin. Pero, ang ganitong sitwasyon, ay iwan mo na sa akin. Ang iyong dangal sa akin, ay walang halaga. Isang taong mula sa baryo, na naglalakas loob magsalita ng ganito. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano maging tao. Bata, hintayin mo silan. Ang pamilya yan, ay isa sa 3 malaking pamilya sa Qingshan, ang nag-iisang sinaunang martial arts family. Probinsyano, ngayon ipapakita ko sa iyo, ano ang pinagmulan ng sinaunang martial arts pamilya. Yan Xiao. Itong probinsyano, ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Mukhang, ang dati kong pagdidisiplina sa iyo, ay masyadong magaan pa. Hindi mo napansin, ang pagkakaiba natin, ano? Sige, magaling. Wang Chuan, may tapang ka. Lumabas kayong lahat. Wang Chuan, huwag mong isipin na, ang kaunting kaalaman mo sa pakikipaglaban, ay magaling ka na. Ito, ay teritoryo ng pamilya Chen. Ito ang lugar ni Chen Fei. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Makasama ang pamilya Chen. Ito ang kapalaran ng mga sumasalungat kay Chen Fei. Ang mga taga-probinsya ay mananatiling taga-probinsya, hindi kailanman makakaangat. Ngayon, kahit lumuhad ka at magmakaawa, huli na. Ngayon, papaluhurin kita, na nakaluhod, lalabas ng pamilya Chen. Ang dami mong sinasabi. Sa totoo lang, ang mga sinasabi mo, mas nakakasuka, kaysa sayo. Putulin muna ang 2 binti niya, gusto kong makita siya, lumuhad sa harap ko, at magbigay galang, sugod. Mag-ingat. Isang suntok lang pala ang lakas. Mga mandirigma pa naman sila. Paano nangyari iyon? Huwag kang lumapit. Ikaw, huwag kang lumapit. Yan Xiao, yan Xiao, yan Xiao, tulungan mo ako, ngayon ikaw lang ang makakatulong sa akin. Handa akong ibigay ang kalahati ng mga gamot na in-order ng pamilya Chen. Sa pamilya nyo, tutupad ako sa sinabi ko. Yan Xiao, kalahati ng mga order, malaking kita. Pero ang batang ito ay sobrang lakas. Pinapayuhan kita. Mas mabuting huwag kang pumilos. Anong ibig mong sabihin? Hindi matatag ang iyong pundasyon. Nagmamadali ka, mukhang matapang at masigasig. Ngunit sa totoo, marami kang lihim na sugat. Ang iyong dibdib sa tapat ng Tanzong Point. Sumasakit ng bahagya kapag nag-insayo, tama ba? Ang mga ugat sa loob ng iyong katawan, ay talagang, hindi na kayang magdala ng bigat, malapit ng maputol. Paano niya nalaman? Ang sintomas na ito, hindi ko pa ito nasabi kahit kanino. Wang Chuan, ilan pa bang lihim, ang itinatago mo? Ano bang sinasabi mo? Huwag kang magpanat dito. Bahala ka kung maniniwala ka, kung ipagpapatuloy mo pa. Hindi aabot ng 3 hinga, siguradong babalik sa'yo yan, wasak ang mga ugat. Sa oras na iyon, ikaw ay magiging isang tunay na inutil.
Kaunti lang ang sinasabi, mayabang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mapagmataas. Tumigil ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Tumigil ka. Lolo. Tinawag pa ni tatay ang matandang ninuno ng pamilya yan. Isa siyang ganap na mandirigma. Tingnan natin ngayon kung paano pa magiging mayabang si Wang Chuan. Kaibigan. Sabi mo kanina. Malapit nang maputol ang mga ugat ni Chener. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, matanda. Narinig mo na, bakit ka pa nagtatanong? Hindi ba't parang nag-aaksaya ka lang ng oras? Ikaw. Lolo, isa lang siyang probinsyano. Wang Chuan, ito ang pinakamatandang miyembro ng pamilya yan. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. May problema nga sa mga ugat ni Chener. Sa mga nakaraang taon, ako, ang palihim na tumutulong sa kanya. Itong binata, kaya niyang makita agad. Sa mundong ito, bukod sa kanya, wala nang ibang makakagawa niyan. Kaibigan. Ano ang kaugnayan mo sa dakilang manggagamot ng gigo? Ano ang relasyon ninyo? Alam ng matandang ito ang tungkol kay ate. Siya ang ate ko. Pasensya na, Ginoong Wang. Ako ang may pagkukulang sa pagtuturo. Kanina ay naging bastos ako. Sana'y huwag niyo nang pansinin ang aking pagkakamali. Si Lolo ay nagbigay galang sa batang ito. Ang dakilang manggagamot ng gigo, pati ang matandang yaw ng aming pamilya, parang Diyos ang kanyang presensya. Si Wang Chuan pala ay kanyang kapatid sa pag-aaral. Umalis ka na. Bakit hindi pa kayo lumuhad? Humingi kayo ng tawad kay Ginoong Wang. Mabuti pa ang matandang ito. Ginoong yan. Isa lang siyang probinsyano. Hindi mo alam kung sino ang kaharap mo. Kahit ang pamilya namin, ay kayang wasakin ng Ghost Valley Healer. Sa isang salita lang, si Mr. Wang ay kapatid sa pag-aaral ng healer. Nangangahas ba kayong magalit sa kanila? Anong Ghost Valley Healer? Lahat ng sumalungat sa pamilya Chen ay tatapusin. Hintayin niyo ako, tama na. Tapos na ang usapan. Ginoong Wang. Pasensya na kayo. Mga walang hiyang ito. Parusahan mo sila. Mukhang hindi ka masyadong kumbinsido. Napakalakas mo. At kilalang kilala, kung gagamitin mo ang lakas mo para pilitin ako, wala akong masasabi. Pero kung gusto mong kumbinsihin ako, hindi ko magagawa. Ikaw naman, bukod sa pagiging tanga, mayabang ka pa, may prinsipyo ka rin pala. Ako si Wang Chuan. Palaging ginagamit ang kabutihan para magpakumbaba. Alam mo ba kung bakit kita sinaktan? Si Chen Fei, gamit ang negosyo ng pamilya Chen. Nilagyan ng gamot ang aking fiancé. Pinarusahan ko siya. Pero pagkatapos, kinidnap niya ang aking fiancé. Kung ikaw ang nasa sitwasyon na ito, ano ang gagawin mo? Talaga bang ganito? Tapos na, lahat ay tapos na, Ginoong Wang. Ako ang nagkamali. Hindi ko naimbestigahan ng mabuti ang bagay na ito, at basta na lang kumilos. Pero, ang mga lalaki ng pamilya yan ay palaging matapang. Kapag may mali, inaamin. Ang nangyari ngayon ay kasalanan ko. Kung gusto niyo akong parusahan, wala akong reklamo. Sige na. Napagsabihan na kita. Hayaan na natin ito. Napakabuti ni Ginoong Wang. Lubos akong nagpapasalamat. Ang lihim na sakit sa mga ugat ni Chener. Kung matutulungan niyo siya. Ang buong pamilya namin ay lubos na magpapasalamat. Sige, tama na. Ikaw, matandang lalaki, mukhang alam mo ang tama. Ako na ang bahala sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Magpasalamat ka na kay Ginoong Wang. Ginoong Wang, pasensya na po at hindi ko kayo napansin noon. Pasensya na sa aking kawalang ingat. Muli, maraming salamat, Ginoong Wang. Kinalimutan ang nakaraan at tumulong. Ginoong Wang, Lolo Wang, nagkamali ako, talagang nagkamali ako, karapat dapat akong mamatay, masamang tao ako. Ang negosyo ng pamilya Chen, sinabi kong sisirain kita, siguradong sisirain kita. Ginoong Wang, ganitong kaliit na bagay, paano ko magagawang abalahin ka, na ikaw pa mismo ang gumawa, para hindi madumihan ang iyong kamay. Chen Gui, ikaw na mismo ang gumawa. Ito. Ako. Ito.
Yung matandang yun, kanina pang umingiti. Halos makalimutan ko na siya ay ang pinuno ng pamilya yan. Pinilit niyang sirain ng ama ang anak. Sobrang lupit ng paraan niya. Tatay. Itay. Ako ang anak mo, Itay. Huwag, huwag. Faye. Huwag mong sisihin si Itay sa pagiging malupit. Kung hindi ko puputulan ang mga braso mo ngayon, baka mapahamak ang buong pamilya Chen. Ang galit na ito. Balang araw, tutulungan ka ni Itay na makuha ito ng daang beses. Ang paghihiganti ngayon. Balang araw, tutulungan ka ni Itay na makuha ito ng daang beses. Tay. Sige na. Hayaan mo na silang humawak sa bagay na ito. Aalis na tayo. Isang piraso bawat araw. Uminom ng isang buwan. Huwag gawin ang paghinga. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay mahihirapan kang iligtas. Ito. Maraming salamat sa gamot, Ginoong Wang. Salamat, Ginoong Wang. Salamat. Talagang malupit si Chen Gui. Kahit sarili niyang anak, kaya niyang saktan. Talaga bang pwede ito? Ang pamilya Chen kaya, ay nako, huwag kang mag-alala. Hindi ganoon kababo ang pamilya Chen. Miss Yao. Hindi na maaga. Maliit lang ang aming templo. Hindi ka namin kayang tanggapin dito. Huwag ka namang masyadong maramo, so. Tingnan mo si Wang Chuan, ganitong klaseng lalaki. Sayang lang kung nasa tabi mo siya. Bakit hindi? Ibigay mo na lang siya sa akin. Ang pamilya yaw namin, maibibigay namin ang anumang gusto mong kapalit. Huwag. Bakit ka ba kinakabahan? Hindi ka ba talaga na in love? Sa bigla na lang lumitaw na fiancé mo. Anong pakialam mo? Tama nga ako. Pero sa ugali mong yan. Ni hindi ka nga makapagkagusto. Sabihin mo ng direkta, paano mo siya mapapanatili, ang lalaking katulad niya. Ikaw. Miss Yao. Bakit nandito ka pa, kuya? Naiwan ako dito para sa'yo. Hindi ba gusto ni kuya? Kanina nakita kitang nagpakitang gilas. Ang bilis ng tibok dito ni ate. Gusto mo bang maramdaman? Sige na nga. Sa susunod na lang. Sa susunod. Sige, hindi na kita aasarin. Sa susunod na linggo, may isang eksena sa Linjing Yuan. Isang eksklusibong pribadong pagtitipon. Sa oras na iyon, kahit ang mga bihirang makita, na miyembro ng sinaunang pamilya, ay dadalo. Sila ay makapangyarihan. Baka may balita kang gusto. Sa oras na iyon, handa na akong magbigay ng regalo. Bihira ang pagkakataon. Huwag mong sayangin ang aking kabutihan. Ang babaeng ito. Kumpara sa aking nakatatandang kapatid, hindi rin nagpapahuli. Sapat na ba ang iyong nakita? Ang buto mo ba'y nanghina sa haplos ng iba? Walang hiya. Ako. Anong tinitingnan mo? Ang puwet ni Yao Feier. Iniisip ko lang, ang sinabi niya tungkol sa salo-salo, sabay na rin ang paghatid ng tingin. Kailangan mong bantayan ang tao. Ito. Ang direkta naman, hinuhubad agad ang damit. Bitawan mo ako. Huwag kang magulo. Magulo. Ganito. Huwag, wag. Sinadya mo, hindi ko sinasadya, bitawan mo ako. Bitawan mo ako, huwag kang gumalaw, gumalaw ka pa, pagkatapos, bunga, 3, kasalanan. Bastos.
Hoy, oo. Yung kasal. Magre-refund pa ba? Wang Chuan, gago. Ito. Paano ito posible? Ang pondo ng Su Group ay naputol ng ganito kalala. Talagang may ganitong trend. Hindi aabot ng kalahating taon, ang grupo ay haharap sa pagkalugi at likidasyon. Maagang maaga pa lang. Ano to? Ang kumpanya ay may deficit na higit sa 10 bilyon. 3 pangunahing proyekto ang nakatigil. Ang bangko ay naniningil din ng utang. Ang ganitong sitwasyon. Siguradong hindi ito biglang lumitaw. Bakit hindi mo muna tanungin ang tatay mo? Baka alam ng tatay mo ang detalye. Tay. Sa mga libro ng kumpanya, may kakulangan na lampas sa 10 bilyon. Alam mo ba ito? Oh, si Guo Haokon siguro ang may pakana nito, sa likod ng mga kalokohan. Kaya, ano na ang gagawin natin ngayon? Walang problema. Kung kaya ng kumpanya, gagawin natin. Kung hindi kaya, mas mabuting tapusin na lang. Magpakasal at magkaanak kay Wang Chuan. Mukhang hindi siya maaasahan. Pero, anong oras na ba ngayon? Sumampong na naman ang 9-yin Mystic Body. Huwag ka munang magalit. Ang iyong emosyon, mas lumalala, lalong lumalala ang lason ng lamig. Pero, ang kumpanya, huwag mag-alala, ako ang bahala kahit anong mangyari. Mag-relax. Ay guide ang enerhiya na ito. Wang Chuan. Pansamantalang napigilan. Wang Chuan, salamat sa'yo. Ikaw ang aking fiancé, kaya hindi na kailangan na maging magalang ka sa akin. Sabi mo, ako itong may katawan ng 9-yin Mystic. May posibilidad ba na tuluyang magamot? Sa teorya. Talaga. Pwede itong magamot. Paano magamot? Sabihin mo na. Ganito. Ang pinagsasanay ko ay Pure Yang Technique, pinakamataas na yang at katapangan. Kung maaari tayong magtagal ng yin at yang na balanse, pagsasanib ng tubig at apoy, sa loob lamang ng kalahating taon. Ang nasa loob ng iyong katawan, ang lamig ay tuluyang mawawala. Ang ibig mong sabihin ay kailangan natin. Yun ba? Oo. Kailangan magkaisa ang ating katawan at kaluluwa, upang makuha ang aking purong enerhiya, papasok sa iyong pinagmulan ng enerhiya, patuloy na pag-aalaga. Siya ang aking fiancé, kaya't nararapat lamang, kapag sumiklab ang sakit na ito, mas lumalala sa bawat pagkakataon. Talaga bang hihintayin pa nating maging walang lunas? Kailangang kumilos agad, ibinigay ko rin sa kanya. Ito ang opisina, sigurado. Ang init ng laro mo. Kahit paano, Chen Zing, sa huli, magiging iyo rin. Mr. Su, masama ito, Ginoong Su. Pasensya na, wala akong nakita. Anong nangyari? Sige, sabihin mo. Ginoong Su, si Vice Presidente Guo ay nakipagsabwatan. Halos lahat ng mga direktor, ngayon, ay nasa malaking silid pulong. Narinig ko silang pinag-uusapan ang pagtanggal sa iyo. Anong sinabi mo? Pagtanggal sa akin. Kailan nangyari ito? Ipaliwanag mo ng maayos. Ngayon, kumalat na sa buong kumpanya. Sabihin mo, sinasabi nila na ang Su Corporation, lahat ng proyekto, ay tumigil na lahat. Ang pondo ay tuluyang naputol. Sabi ni Vice President Guo na siya, nakakuha ng bagong malaking puhunan, na makakapagligtas sa kumpanya. Pero ang kondisyon ay,
Si Su ang dapat mamahala, at ako'y aalisin. Tama ba? So, dapat mo talagang tingnan ito. Bakit ka natataranta? Tara na, sama-sama tayong pupunta. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ni Guo Haokun. Ano kaya ang plano niya? Mga kasama. Ang oras ay hindi naghihintay sa sinuman. Ang barko ng Su Company ay malapit ng lumubog. Ang Tianyan Capital, itong 30 bilyon, ay perang pangligtas. Mr. Lee, ikaw na lang ang kulang. Kailangan mong pumirma. Ang barkong ito ay makakaandar pa kung hindi ka pipirma ang mga shares mo. Sa huli, ay magiging tumpok ng papel. Mr. Guo, hindi naman tayo pinabayaan ni Chairman Su. Bukod pa rito, Yuan, pinalaki natin siya. Ngayon, habang wala siya, ginagawa natin ito, korupsyon. Ikaw talaga. Kahinaan ng kababaihan, ang kan ng Su, ay umabot sa ngayon. Siya si Su Yuan, ay isang batang walang muwang. Ano ang alam niya? Kapag napunta sa kanya ang kumpanya, tiyak na mapapahamak ito. Pirmahan mo na. Ang ating boss Su, sa wakas ay nagpakita na. Baka huli na ang lahat. Mang Zhang, Tito Lee, Tito Zhang, kayong lahat ay mga veterano ng kumpanya. Ito ang pundasyon ng Su. Ang mga kasalukuyang problema ay pansamantala lamang. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat sa pinakamaikling panahon upang malutas ang problema sa pondo at pamunuan ng Su, pabalik sa tamang landas. Napakagandang talumpati, bumalik sa tamang landas, ikaw pa. Laging nagpapahinga. Prinsesa. At ang kasama mo. Hindi ko alam kung saan, nanggaling, fiancé. Guo Haokun. Nandito ka sa Su Corporation. Hindi ikaw ang may karapatan na magyabang dito. Walang silbi ang mga sinasabi mo. Su Corporation. Ang kailangan ay tunay na pera. Kailangan namin ng 30 bilyong pangligtas buhay. Kaya mo ba? Huwag mong sabihing hindi kita binibigyan ng pagkakataon, basta't makakuha ka ng 30 bilyong puhunan, para sa Su Corporation. Ako si Guo Haokun, ay aamin ng pagkakamali sa harap mo. Mula ngayon, ikaw na ang susundin ko. Bakit? Ginoong Su, wala kang kakayahan. 3 bilyon, ganyan lang ba ang pananaw mo? Nangangahas ka bang makipagpustahan? Paano tayo magpupustahan? Magpustahan tayo. Sa loob ng 1 oras. Para sa Su Corporation. Makakakuha ako ng 100 bilyong pamumuhunan. 100 bilyon. Kung talagang may 100 bilyong pondo na papasok, hindi lang nito matutulungan ang Su Corporation na makabangon, kundi maaaring magawa nitong ang Kansu ay maging sa Qingshan City, ang ika-4 na pamilya. Mga kaibigan, paano ito posible? Ito ang panahon na pinakamarami tayong pondo, hindi rin makakakuha ng ganitong kalaking cash flow. Wang Chuan, 100 bilyon ito, hindi ito biro. Makinig ka, makinig ka. Hindi ka pinaniniwalaan ng iyong fiancé. 100 bilyon. Kahit mag-rob ka ng bangko, hindi mo aabutan ang tapang mo. O wala kang tapang. Sige. Kung magagawa mo. Ako, aalis sa SUZ. Luluhod at hihingi ng tawad sa'yo. Pero, paano kung hindi mo magawa? Paano kung hindi ko magawa? Isasama ko si Yuan. At agad na aalis sa SU Group. Ako. Si Wang Chuan. Luluhod at magmamano sa'yo ng 3 beses. Sige. Ayos na. Bata. Gusto kong makita kang lumuhod, magbigay galang sa akin.
Sa loob ng 5 minuto. Sa Su Group. Mag-invest ng 10 bilyon. Sa loob ng 5 minuto. Mag-invest ng 100 bilyon. Sa Su Group. Totoo ba ito? 100 bilyon. Isang tawag lang. Kahit sa mga teleserye, imposible ito, magpanggap. Kung hindi ka magiging aktor, sayang naman. 5 minuto. 100 bilyon. Alam mo ba kung anong konsepto yun? Kahit ang pinakamayaman sa Qingshan City, ay mahihirapang ilipat ang 100 bilyong pondo. Kailangan din itong dumaan sa proseso. Hayaan mo na, sa pinakamasama, ibebenta na lang natin ang bahay, at mamuhay ng simpleng buhay kasama siya. Halos tapos na. Ginoong Su, katatapos lang ng account ng kumpanya, may natanggap na 1 bilyong transfer. Peke. Ito ay peke. Isa siyang inutil. Paano niya magagawa sa loob ng 5 minuto, ang maglipat ng 10 bilyon, selyo ng bangko? Account sa paglipat. Mga kaibigan, totoo ito. Totoo ito. 100 bilyon. May ganitong pondo ang Suz. May magandang hinaharap. Tingnan ko. May pag-asa na maging pinakamalaking pamilya sa Qingshan. Peke ito. Peke. Pinit nila ito. Sige. Anong ginawa mo? Hinak mo ba ang sistema ng bangko? Makukulong ka niyan. Ginoong Guo. Nakasulat ito sa papel. Selyo ng bangko. Wala akong kailangang sabihin pa, peke. Guardia. Hulihin ang manlulokong ito, na gumagawa ng pekeng dokumento, kung ako ay isang merong, ang perang ito. Ginoong Merong, talagang siya ang tagapagmana ng pamilya Merong, Diyos ko. Kung ang pamilya Merong ang tutulong, ang 100 bilyon, ay talagang walang halaga, oo nga. Totoo, Ginoong Merong, nagbibiro ka ba? Ginoong Wang, ang 100 bilyong pondo ng pamilya Merong, ay dumating na lahat. Simula ngayon, ang pamilya Merong ay makikipagtulungan sa Su Group, lubusang isagawa ang estratehikong pakikipagtulungan. Matalino rin ang batang ito. Maraming salamat, Ginoong Merong. Tungkol sa mga detalye, ikaw na ang mag-ayos, makipag-ugnayan ka sa aking kasintahan. Ginoong Merong, nahulog ka ba sa patibong ng walang silbing ito? Niloko tayo. Paano posible yun? Sino ka ba? Para kwestiyonin ang desisyon ng pamilya Merong. Hindi. Ginoong Wang, kailangan mo ba ng tulong ko para ayusin ang taong ito? Walang kailangan. Ngayon ay 1 lipunang pinamumunuan ng batas. May darating na tao para ayusin siya. Hu Meiji, pinuno ng pamilya Hu. Ang pamilya Hu ay bahagi rin ng Qingshan. Isa sa 3 pangunahing pamilya. Paano siya? Ano bang meron ngayon? Lahat ng mga bigating tao ay nandito. Nakilala si Ginoong Wang. Inanunsyo ng pamilya Hu na makikipagtulungan sa Su Group para sa malalim na estratehikong kooperasyon. Ang unang batch ay magkasamang mamumuhunan sa proyekto ng bagong enerhiya sa silangang bahagi ng lungsod. Industriya ng bagong enerhiya, pangunahing proyekto ng lungsod. Mukhang ang Su Corporation ay magiging matagumpay na mga kaibigan. Oo nga. Imposible, imposible, hindi ito maaaring mangyari. Sino ka ba talaga? Anong klaseng tao ka? Sa ganitong oras, huwag mo na akong alalahanin. Mas mabuti pang, alagaan mo ang sarili mo. Ako. Guo Haokun, ikaw ay pinaghihinalaang nagkamal ng pondo, pandarayang pangkomersyo, ilegal na paglilipat ng ari-arian. Ito ang ebidensya. Sumama ka sa amin ngayon din. Bumalik para sa investigasyon. Guo Haokun, ikaw ay pinaghihinalaang nagkamal ng pondo, pandaraya sa negosyo, ilegal na paglilipat ng mga ari-arian. Ito ang ebidensya. Sumama ka sa amin ngayon din. Bumalik para sa investigasyon. Yuan. Ginoong Su. Ako at ang iyong ama, sa lahat ng mga taon na ito, kahit walang tagumpay, may hirap na dinanas. May bahagi pa rin ako. Ibibigay ko lahat ng bahagi ko sa iyo. Nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Nakikiusap ako. Guo Haokun, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana ginawa. Ibibigay sa iyo ng batas ang makatarungang hatol.
Nakikiusap ako, Mr. Su, Mr. Su. Tapos na ang laban. Ikaw na ang magpakita ng malasakit, panatilihin ang kaayusan. Mga tito at tita, ang nangyari ngayon, lahat kayo ay saksi. Si Guo Haokon ay may kasalanan. Sa hinaharap, may Murong at Hu na pamilya, buong pusong suporta. Ang kinabukasan ng Su, sa tingin ko, hindi ko na kailangang sabihin pa, umaasa ako. Na patuloy na makakamtan, ang inyong walang pag-aalinlangang suporta. Ako, si Su Yuan, ay nangangako, na tiyak na pangungunahan ng Su, patungo sa mas maliwanag na bukas, ang nakaraan. Hindi ko nababalikan. Ngunit mula ngayon, ang buong angkan ng Su, ay magkaisa sa puso at diwa. Huwag kang mag-alala, Su, kami ay narito, siguradong susuportahan namin si Boss Su. Si Boss Su lang ang susundin namin. Maraming salamat sa inyong lahat sa nangyari ngayon. Siguradong nagulat kayo. Pakiusap, magpahinga muna kayo. Ang mga detalye, pag-uusapan natin bukas. Ginoong Wang. Ang pag-atake ni Guo Haokon, sa likod nito, ay utos ng pamilya Chen ng Qingshan. Pamilya Chen na naman. Ako ba'y masyadong maawin? Ayon sa malalim kong pagsisiyasat, ang pamilyang Chen na ito, malaki ang posibilidad na, isang sangay ng pamilya Chen sa Shangjing. Pamilya Chen sa Shangjing. Sabihin mo sa akin, may 4 na pangunahing pamilya sa Shangjing. Lahat sila ay may mahabang kasaysayan, mga sinaunang pamilya, tunay na mga pinakamataas na angkan, makapangyarihan, kayang kontrolin ang lahat. Kasama ang pamilya Chen, bagaman hindi ang pinakamataas, ngunit hindi rin ang pinakamababa. Ang kanilang lakas ay hindi masusukat, talagang mahirap silang kalabanin. 4 na pamilya ng Beijing, Wang Chuan, ito. Kung ano ang dumating, haharapin. Lalo na, ang pamilyang Chen na ito, ang pamilyang Chen sa Beijing, hindi naman sigurado na may kaugnayan. Tama. Yung tungkol kay Yao Feier, ano na ang nalaman mo? Nalaman na. Siya ang panganay na anak ng pamilya Yao sa Beijing. Isang pangalawang antas na pamilya, ang paglapit niya sa inyo, sa ngayon. Mukhang wala namang masamang intensyon, walang masamang intensyon. Ako ba'y nag-aalala ng sobra? Ginoo, tapos na ang usapan dito, kami aalis na. Oo. Paano? Anong nangyari? Ako, mayroon bang kung ano sa mukha ko? Ikaw, sino ka ba talaga? Bakit kahit si Hu Meiji, at si Murong siya, ay sumusunod sa utos mo? At saka, sila sa iyo. Mukhang hindi lang basta't pakikipagtulungan, parang mas katulad ng paggalang. Ano sa tingin mo, ang iyong fiancé na ako, hindi ba't napakagwapo? Walang kapantay ang alindog, hindi ba? Hindi makawala. Sino ang nagmahal sa'yo? Huwag kang masyadong magyabang. Tungkol sa pagpapakasal. Hindi ba? Wang Chuan, ikaw ay walang hiya. Ang ibig kong sabihin, pwede bang? Kalimutan na lang ang kanselasyon ng kasal. Ginoo. Si Guo Haokon ay natalo. Hindi lang hindi bumagsak ang Su Group, at nakipagkontrata pa sa pamilya Murong at Hu, ng pangmatagalang kasunduan. Ngayon, kumakalat na sa labas, na ang pamilya Su ay magiging ika-4 na pamilya sa Qingshan City. Mga karaniwang tao, isang grupo ng mga karaniwang tao. Ang paghihiganti para sa anak ko, ay hindi pwedeng hindi gawin, dahil hindi pa natin kayang galawin ang pamilya Su. Papatayin muna natin si Wang Chuan. Sige na, pahintulutan mong kumilos si Ginoong Lobo. Gusto kong makita si Wang Chuan. Tungkol sa, ang babaeng si Su Yuan. Pagkatapos, ako at ang pamilya, dahan-daang maghihiganti, matanda, Ginoo.
Ang sinasabi niyo ba ay, ang Underground Emperor, Dugong Lobo, Lobo. Bukod sa kanya, sino pa ba? Walang palya, paalisin ang batang ito, bilisin mo. Oo, oo. Wang Chuan, Su Yuan Yuan. Gusto kong gawin kayong, mas masahol pa sa kamatayan. Tatay. Ang tungkol sa kumpanya, huwag ka nang mag-alala, lubos nang nalutas ang krisis. At saka, nakipag-alyansa pa tayo sa pamilya Merong, at sa pamilya Hu, para sa pangmatagalang kooperasyon. Ang mga bagay sa kumpanya, bahala ka na. Si Papa ay may isang bagay lang na iniintindi ngayon, ikaw at si Wang Chuan. Hanggang saan na kayo umabot, tatay? Bakit mo na naman tinatanong yan? Ganun lang. Anong ibig mong sabihin na ganun lang? Yuan Yuan, ito ang huling habilin ng lolo mo. Ang pinakamimithi, kailangan mong maging mas aktibo. Sa tingin ko, kung talagang hindi kaya, gawin mo na lang ang hindi maiiwasan. Unahin mo na ang paglipat, tay. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Sa totoo lang. Si Zuchuan na batang yan, bukod sa medyo mayabang. Mukhang okay naman talaga siya. Pinagtatanggol din niya ako. Paano kaya? Subukan na lang kaya. Su Yuan Yuan, ano ang iniisip mo? Hindi ka naman, ano ang plano mo sa kanya? Ikaw, gusto mo lang. Pagalingin ang 9 Yin Profound Body. Oo. Gusto ko lang magpagaling. Ito lang. Maganda ba? Anong nangyari sa'yo? May lagnat ka ba? Gusto mo ba? Hawakan mo. Kahit sino ka pa. Umalis ka sa kanya, sinasabi ko sa'yo. Mga paraan para magtaboy ng mga multo, medyo marunong din ako ng kaunti. Wang Chuan, ikaw na parang kahoy. Tingnan mo ako. Wala ka bang nararamdaman? Ibang ideya. Ideya. Anong ideya? Yun nga. Yun. Makakagamot. Sa katawan ng Jiu Yin Zuan Ming. Yun. Oh. Sinasabi mo. Yung. Ngayon. HMM. Hoy. Ikaw ang nagsimula ng apoy. Nagsimula ka lang, hindi mo naman pinatay. Ano ba ang nangyayari dito? Saklolo. Yuan Yuan. Ganap naman dirigma ng huling araw. Ang hininga ay matatag at hindi nagkakalat. Mas malakas pa kaysa kay Yan Wufu. Hindi kataka-taka na kaya niyang lumakad ng walang ingay. Bitawan mo ako, Wang Chuan. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Putulin mo ang iyong mga braso at binti. Palalayain ko ang babaeng ito. Pangalawa, pahihintulutan ko silang. Putulin ang iyong mga braso at binti. At ibigay ang babaeng ito kay Chen Gui. Ang tindig na ito, ang problema sa bahagyang pagyuko ng balikat, mukhang pamilyar. Maganda ang posture. Sayang nga lang. Mahina ang iyong pundasyon, hindi ka na nga makatayo ng maayos. Ginagaya mo pa ang mga maestro. Paano niya nalaman? Sa tono ng boses. Kalokohan. Mukhang pinili mo ang pangalawang daan. Ikaw nga. Munting lobo. Noong taon na iyon, sinilip mo ang senior sister mula sa labas na naliligo, at nahuli ka ng master. Pinalo ka ng latigo at pinalayas mula sa bundok, tapos nahulog ka sa mga tinik. May nunal ka pa sa kaliwang pisngi ng puwet mo, di ba? Putang ina, bukod kay master at boss, walang ibang nakakaalam. Posible bang siya talaga? Imposible. Ang taong tulad ni boss,
Paano mangyayari iyon? Ikaw. Paano mo nalaman? Batang Lobo. Noong araw, nangako ka sa harap ng bundok, sabi mo, sa buong buhay mo, maglilingkod ka sa akin. Anong nangyari? Ngayon baliktad na. Gusto mong baliin ang aking mga binti. Matanda, boss. Ikaw nga. Ako. Ang bunganga kong ito. Dapat akong mamatay. Bulag ako. Hindi kita nakilala. Ikaw pala, matanda. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at kalagan mo ako. Siya ang ate ko. Dali, dali, ingat, baka masaktan ako. Balatan ko kayo ng buhay. Tara na. Wang Chuan. Boss, ate. Puro ito mga hindi pagkakaintindihan. Kung nalaman ko lang na kayo pala, kahit bigyan mo pa ako ng 1,000 tapang, hindi ko magagawa. Lahat ito ay dahil kay Chen Gui. Yung maliit na duwag na yun, huwag kang mag-alala, pupuntahan ko na siya at tatapusin, para makaganti sa'yo, hindi mo na kailangan kumilos. Ang pagpatay kay Chen Gui, para sa akin, ay parang paggalaw lang ng daliri. Kung kailangan, hinukay na ang pundasyon ng pamilya Chen. Ganito ba ang may kabuluhan? Boss, napakagaling mo, ako'y nagiging pakialamero, Little Wolf, sa hinaharap sa Qingshan. Bigyan mo ng pansin ang Su Group. Tulungan mo at alagaan. Boss, ako na ang bahala dito. Ang tungkol kay ate, ay tungkol din sa akin. Pasensya na kayo sa abala ngayon. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na maghanda ng salo-salo para humingi ng tawad. Sige na. Umuwi ka na muna. Kapag may kailangan, hahanapin kita. Sige, boss, gabi na. Kayo ni ate, magpahinga na kayo. Mga kapatid, umatras. Ano ba talaga ang nangyayari? Wala. Ito ay maliit na, pakulo lang ng pamilya Chen. Tara na. Umuwi na tayo. Ginoo. Masama ang nangyari. Bakit ka natataranta? Gumuho ba ang langit? O si Wang Chuan ba? Ay napinsala na ni Ginoong Lobo? Hindi po. Ginoong Lobo, hindi nakipaglaban silang Ye kay Wang Chuan. Ano? Hindi nakipaglaban. Bakit? Malayo kami. Hindi namin marinig ng malinaw. Pero kitang-kita namin. Nang makita ni Lolo Lobo si Zhu Chuan, diretso siyang lumuhad. Nang makita si Wang Chuan, yumuko at nagpakumbaba. Mukhang takot na takot, kalokohan. Paano mangyayari iyon? Sa lungsod ng Qingshan, si Ginoong Lobo ay kilala. Paano siya matatakot sa isang hindi kilalang, batang ligaw? Totoong totoo, Ginoo, si Ginoong Lobo, siya mismo ang nagtanggal ng tali, kay MS. So, pagkatapos ay dinala ang lahat, at mabilis na umalis. Karaniwan. Lahat ay karaniwan. Ano? Ginoong Lobo. Isa kang, duwag na. Aso na walang tahanan. Ayos ka, Wang Chuan. Minaliit kita. Akala mo ba tapos na ito? Ang pamilya Chen ng Qingshan City, hindi mo ba pinapahalagahan? Tingnan natin. Ang kapangyarihan ng pamilya Chen sa Beijing, na hindi mo kayang hamanin, bilang isang maliit na insekto. Tumawag ka sa akin ng maaga. Anong kailangan mo? Halika na. Samahan kita bumili ng damit. Ayos naman itong damit ko ah. Naalala mo bang sinabi ko sa'yo, tungkol sa kaarawan mo, na isang salo-salo? Inagan na. Hindi pwede yung suot mo. Tara, samahan kitang bumili ng damit. Tara. Sa pagbili ng damit, hindi na kailangan pang mag-alala si Miss Yao. Hindi ba abala si Mr. So ngayon, bilang fiancé ni Wang Chuan, samahan siya sa pagpili ng damit para sa formal na okasyon, ay nararapat lamang. Nobya. At saka, mas angkop ang aking panlasa, kailangan ko siyang dalhin ngayon. Miss Yao. Pakiusap, tandaan mo ang iyong posisyon at limitasyon.
Ito ba ang kanyang pangangailangan? Gusto mo ba siyang manatili? Kailangan mo ba ng tulong? Sobra ka na. Sige. Sama tayo. Sama tayo, ha? Pwede na ba ito? Pero yung kwelyo, masyadong konserbatibo, hindi naman ito kapansin-pansin. Ang handaan ay hindi kerahan. Fair. Talagang ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Hindi ko akalain sa Qingshan City, sa ganitong maliit na lugar, makikita kita. Sino itong magandang babae? Faye, hindi mo ba ipakikilala ang bagong kaibigan mo? Chen Wudu, lumayo ka sa amin. Hindi kita kilala. Faye, huwag ka namang ganyan, miss, ang ganda mo. Oy, sino ba tong taong to? Kasama niyo ba siya? Ito. Ibalot mo, sige. Hoy, ikaw, pulubi, sinasabi ko sa'yo. Alam mo ba kung magkano ang isang damit dito? Mag-ingat ka na huwag madumihan ang tindahan ng iba. Chen Wudu, linisin mo ang bibig mo. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi tatawag ako ng gwardya, gwardya. Gusto kong makita. Sa buong lugar ng Jiangnan, sinong gwardya ang maglalakas loob na galawin ako? Chen Wudu. Binata, kung may alam ka, umalis ka na. Itong dalawang magagandang babae, ako na ang bahala sa kanila. Itong pamilya Chen, nagpalaki ng katulad mong, walang modo. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ako? Nakikipag-usap ka pa rin sa akin. Gusto mo bang mamatay? Sinabi ko bang gumalaw kayo? Walang kwenta. Bitawan mo ako. Ang pamilya Chen ng Beijing, sa paningin ko, wala silang kwenta. Kung maglakas loob ka pang galitin ako, o mangabala sa mga tao sa paligid ko, hindi ako magdadalawang isip na, alisin kayo sa pamilyang Chen ng Beijing. Tara na. Hintayin mo ako, tara na. Ibalot mo na. Pasok. Isa lang siyang negosyante mula sa maliit na lugar, pero ang laki ng handa. Mukhang kalmado at mahinahon ang taong ito, matatag at may dignidad, hindi siya pangkaraniwang tao. Mukhang tayo ngayon, mas napapansin pa rin. Sanay na ako. Walang limitasyon, siya iyon. Siya ang dahilan kung bakit ako laging nabibigo sa Qingshan. Siya pala iyon. Pinahirapan niya ako sa mall, siya rin ang napahiya. Ano? Nang ahas pa siyang saktan ka. Sige. Mabuti. Luma at bagong galit. Ngayong gabi, pagsasabayin natin ang paghihiganti. Salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Alam ninyong lahat, na tayo'y pupunta sa kabisera. Zhou, Chen, Li, ang apat na pamilya, ay nagtipon ngayon sa Qingshan. Hindi para sa karaniwang pakikisalamuha, kundi para sa isang bagay na ating pinamana ng daang taon, na may kinalaman sa ating kinabukasan. Kami,
apat na pamilya, ay sumasamba sa hari ng Diyos. Ngunit, ang hari ng Diyos ay nagretiro na ng maraming taon at hindi na nagpapakita. Oo, hindi siya lumilitaw. Oo, hindi pa namin siya nakikita, sa kabutihan ng hari ng Diyos noong nakaraan. Kami ay nakarating sa araw na ito. Ngayon kami ay dumating, para sundin ang sinaunang utos. Hanapin at salubungin ang tagapagmana ng dugo ng Diyos Hari. Ginoong Zhao, paulit-ulit mong binabanggit ang Diyos Hari. Ngunit isang taong hindi nagpakita ng ilang dekada. At hindi natin alam kung buhay pa siya hanggang ngayon. Bakit? Hayaan natin ang apat na pamilya na laging yumuko at magpasakop. Mukhang maghihimagsik ang pamilya Chen. Mukhang may magandang palabas. Kapatid na Chen, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Bagamat direkta ang mga salita ng pinuno ng pamilya Chen, ngunit may punto rin naman siya. Tama ang sinabi ni Patriarch Chen, anong dugo ng Diyos na hari, walang katotohanan. Bakit tayo ipinanganak para maging alipin? Ang pamilya Chen ay katulad ng pamilya Chen, ayaw na naming maging alipin, walang galang. Chen Wudu, Chen Yungchang, hayagan ninyong nilabag ang mga utos ng ating mga ninuno, pagtataksil sa Diyos Hari. Alam niyo ba ang magiging resulta nito? Ang resulta. Matandang Zhao. Nagbago na ang panahon. Hindi ito pagtataksil. Ito ay pagsunod sa kapalaran. Ito ay pagbasag sa mga tanikala. Mga bantay ng palasyo. Mga bantay ng palasyo, anong nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Wang Chuan. Mukhang, ngayon ay isang piging ng pagtataksil. Shen Yungchang. Ano ang ibig sabihin nito? Matandang Zhao. Anong ibig sabihin nito? Bakit hindi mo maintindihan? Ang ibig kong sabihin ay napakasimple. Sa tingin ko, itong mga nagpatuloy ng daan-daang taon, apat na pangunahing pamilya, ay medyo marami na. Dahil, kayo, ang pamilya Zhao, ay handang maging alipin, para sa isang walang saysay na lumang pangarap. Kung ganoon, ako'y napipilitang alisin ang inyong pamilya Zhao, mula sa apat na pangunahing pamilya, tanggalin sa listahan. Anong nangyayari? Anong problema? Oo nga. Ang pamilya Chen hindi lang nagre-rebelde, gusto pa nilang maglinis ng husto. Simula ngayon, pumunta sa Beijing, may dalawang malaking pamilya lamang, iyon ay ang pamilya Chen, at ang pamilya namin, ang pamilya Chen, asawa ko, tayo. Shen Yungchang, sumasalungat ka sa agos, ang pamilya namin, ang pamilya Li at Zhao, sama-sama sa hirap at ginhawa, hinding-hindi gagawin ang mga pagkapanulo. Korupsyon. Parang langgam na humaharang sa kariton. Walang problema. Sa oras ng panganib, doon mo makikita ang katapatan. Ginoong Zhao, pinuno ng pamilyang Li, ang inyong katapangan ay kahanga-hanga. Handa akong tumulong sa inyo. Nauunawaan ko ang iyong kagustuhan, binata. Ngunit wala kang kinalaman dito. Ito ay isang alitan sa loob ng aming apat na pamilya. Mabuti pa'y umalis ka na kasama ang iyong dalawang kasama. Huwag ka nang makialam pa. Matanda. Kalma lang. Sa araw na ito, nagkaroon ka ng pagkakataong magmayabang sa mall. Akala mo ba talagang importante ka? Ibuka mo ang mga mata mo, dito. Kayang-kaya kitang durugin. Mas madali pa kaysa sa pagdurog ng langgam. Totoo, wala akong kwenta, pero kahit papaano, hindi ko nakakalimutan. Kung anong uri ng aso, ang pinanggalingan ko. Ikaw. Sinong tinatawag mong aso? Kung sino ang tumatahol, siya iyon. Tio Chen, tingnan mo siya. Halos 3 na siya, ang yabang pa rin niya. Patayin mo siya, maghanap ka ng taong papatay sa kanya. Walang alam na bata.
Naglalakas loob pang mag-ingay dito. Basagin mo ang kanyang mga binti. Putulin mo ang kanyang binti, ang kanyang binti. Mag-ingat ka, Wang Chuan. Ano? Ang enerhiya na ito ay mula sa Pure Yang Technique. Kayong mga cute. Lumabas kayo. Bata. Talagang magaling ka nga. Kaya pala ang yabang mo. Sayang. Ngayon ay nakatagpo mo ako. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na lakas. Oh. Pagsunog ng dugo. Pilit na pag-abot sa hangganan. Umabot sa unang yugto ng likas. May kaunting desisyon. Ngunit, hindi pa sapat. Ang galing ni Tio Chen ay walang kapantay. Wang Chuan, dumating na ang iyong 3 yugto, hindi ka pa baluluhod at aamin ng kasalanan. Halika na. Ikaw ang mauna. Natatakot ako. Mamaya na. Wala nang pagkakataon. Mayabang. Sulan. Mayabang. Sozen. Ah. Paano ito posible? Paano posible? Isang palakas sa balon. Laging may mas magaling. May mas mataas pa ya. Isang galaw. Ang pinuno ng pamilya Chen ay isang dalubhasa. Natalo siya ng ganun lang. Isang galaw ng kamay, ulap. Isang galaw ng kamay, ulan. Ito ang tunay na mataas na tao. Mukhang, namaliit natin ang kanyang kakayahan. Patawad, sa aking kapos-palad na mata. Maglakas loob akong magtanong, ang ipinakita mo kanina, iyon ba ang sinasabing, pinakamasigla at pinakamatapang, purong yang na teknik? Magaling ang mata ni Lolo. Tama, ito ang purong yang na teknik. Pagbati sa anak ng hari ng mga Diyos. Anak ng hari ng mga Diyos, ang namumuno sa Beijing, ang 4 na dakilang pamilya, purong yang na kasanayan, dugo ng Diyos na hari, ako pala ay, anak ng Diyos na hari. Ano? Kamahalan ng anak ng Diyos. Maawa po sana kayo. Kamahalan ng anak ng Diyos. Ako'y bulag at walang alam. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Handa kaming isuko ang lahat ng aming ari-arian. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Hari, hindi, prinsipe. Pakitunguhan mo ako na parang utot. Pakawalan mo na. Matagal nang tahimik ang 4 na pamilya. Tama na ang pahinga, kailangan ng kumilos. Dahil ang pamilya Chen at pamilya Chen ay nagpasya ng magpakamatay. Simula ngayon, ang dalawang ito, mula sa 4 na pangunahing pamilya sa Beijing, tinanggal. Tinanggal na. Ang 2 bakanteng pamilya ay mula sa pamilya Su at palitan ng pamilya Yao. Mga tao. Dalhin si Chen Yongchang, Chen Wudu, Chen Gui. Ang mga taksil na ito, ilabas. Hindi.